Hello guys! Hello para to sa lahat ng mga Libra. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin Libra kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Thank you sa lahat ng Libra na nanonood. Oh, sorry, dito sa aking channel. Okay, Libra. I hope na until now na andito ka pa rin. Okay, occupation, unexpected money, and dedication. Wow! Ang daming happenings na mangyayari, Libra, na unexpected. Okay. Ang una dito is 34, 7, 27, 9, 3. So, that's your number. Sinasabi ng occupation dyan na Libra, ihanda mo ang sarili mo dahil posibleng magiging sobrang busy ka. Sobra kang magiging busy. Sinasabi dito ng occupation card na to na posibleng matatambakan ka ng trabaho, posibleng mag-overtime ka, posibleng may weekend work, parang gano'n. So, ihanda mo yung sarili mo kasi marami kang obligations, duties, and responsibilities na naghihintay sa'yo. Okay, next card natin is unexpected income. Yun, isang unexpected. Siyempre, related siya dito eh. Tingnan nyo, 'di ba? If may overtime, may unexpected income, syempre. 'Di ba? Pag may unexpected na ginagawa tayo, like for example, na dadagdagan yung trabaho natin, syempre dagdag na sweldo. Parang gano'n. So, maybe unexpected income or unexpected financial help, or maybe unexpected na inflow ng abundance money. Or maybe, alimony, maybe may maghihiwalay, mag-uusap sa korte. So, kailangan mong maging, kumbaga, anong tawag dyan? Kailangan mong maging maingat siguro. Kasi pwedeng pag mag-asawa to eh, nakapag-desisyon na maghiwalay, syempre, marami siyang papeles na kailangan ayusin for divorce or separation or annulment. Ito din, sinasabi ng baraha, isang decision ang posibleng gagawin mo na pwedeng makatulong sa'yo para dumami yung pera mo. Pwedeng, like for example, may kaso kang kinakaharap sa ngayon, papabor yung hustisya sa'yo. So, maybe papabor siya, babayaran ka ng kaaway mo or kung sino man to na kalaban mo dito sa justice na pinaglalaban mo. Okay, thank you. Okay, so hidden gift, sadness, and ending, a new beginning. So, sinasabi ng baraha sa'yo, Libra, na posibleng meron kang, yun na nga, ang ganda neto. Kasi unang-una, ang hidden gift na to, tsaka liberation, this is the result of dedication. So, maybe yun na nga, meron kang kinakaharap na kaso, and you're breaking free from a negative attachment dito sa kasong to. Yun, pwedeng may paghihiwalay talaga, mag-divorce, mag-annulment, or mayroong relationship na kailangan tapusin para, diba, yung negative attachment nila para matapos na. A hidden gift, diba, pag may naghihiwalay, kahit sabihin natin na nakapag-desisyon yung mag-asawa na maghiwalay, pero malungkot pa rin sila kasi, diba, malungkot, at the same time, excited para sa new beginnings. Parang ganun. So, pwede din dito tungkol to sa trabaho. Maybe, yun, trabaho to. Kung makikita mo, tingnan mo to, Libra. Kita mo ba? Ang sinasabi ng baraha sa'yo dito, maybe about your job. Diba? Pwedeng may trabaho ka ngayon, and may boss ka, may employer ka, but posibleng nakapag-desisyon ka na umalis sa trabaho mong yan, 'di ba? Liberation, breaking free from that attachment sa boss mo. Malungkot ka, malungkot yung boss mo,
kasi tapos na. Pero masaya ka kasi pwedeng makakapagpahinga ka na, or posibleng yun, parang ganun yung energy mo dito. Depende, asawa, divorce, separation, job, end of contract, end of relationship, diba? So yun. But yung ilalim niya, sinasabi na rising above, freedom, solution. So kung ano man yan na pagtatapos na yan, hindi yan yung pagtatapos talagang tapos na. No. Yun yung sinasabi, an ending, a new beginning. So parang alpha omega, magtatapos pero may magsisimula. Okay, yun. Okay, so it's confirmed, guys. Confirmation doon sa mga Libra. This is Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, this is the new beginnings, the Hermit. So, mahahanap mo yung liwanag para sa pagbabago. Makakaalis ka sa kung ano man na stagnation. Ace of Cups, full of happiness. Sobrang kaligayahan, sobrang kasayahan. Contentment. And yung Ten of Swords is all about emotion. Yung mga emotional problems, emotional trauma, past emotion or negative emotion ay posibleng matapos na. Yung mga grudges and resentment, sadness, or yung mga kinikim-kim dinadala nating mga bagahe sa araw-araw. And nandito yung delays na posibleng may mga delays na nangyari sa past, lalo na sa trabaho, relationship, and emotion. Yung parang, halimbawa ikaw, dinelay mo yung happiness mo just because kailangan mo mag-focus sa obligation mo sa pamilya, as breadwinner, parang ganun. So ngayon, sinasabi ng barahan na makakaalis ka na sa kung ano man na stagnation, you're breaking free, liberation, breaking free from negative attachment, and new beginnings. Ending siya, pero new beginning siya. Seven of Swords, mag-iingat ka lang kasi yung decision na gusto mong gawin sa ngayon, kailangan mo panindigan siya. Hindi yung, halimbawa, magde-decision ka ngayon, tapos magbabago ka ng isip. Hindi ganon. Kailangan, magde-decision ka, dire-diretso yan. Okay? Hindi yung, ngayon, magde-decision ka, bukas iba naman. And dito sinasabi ng baraha, prioritize your own happiness, prioritize yourself. Iwagsi mo na, just let go of the negativities, toxicity sa buhay mo. Ituloy mo na yung mga nakahang mong plano, nakahang na mga gustong mangyari sa buhay mo, okay? And maraming unexpected ang darating sa'yo, so ihanda mo ang sarili mo para sa mga unexpected na to. Nasa tamang direction ka, nasa tamang timing, nasa tamang energy, so just continue kung ano man yan na gusto mo or plano mo. Thank you guys. Bye!